Okay. So nakikita nyo naman sa excitement sa pagmumukha ko ngayon mga pre. Nakikita nyo to sa montage, hindi ko na itatago-tago. Yes, yan. 800 NK CF Moto. Ito yung pinaka-Joe Marie. Ito yung top of the line when it comes to the NK lineup mga brother. Ito na yun mga chaps. Konting trivia lang. Alam ko naman yung iba sa inyo na nag-research na rito. Alam na rin to. But this bike is using the same engine as the KTM Duke 790. Damn. Look at that, man. Grabe. Pasensya na kayo mga pare, hindi kayang bigyan ng justice ng camera ko to. Mas maganda pa to sa MTO, mas maganda pa to sa personal. Pero I would compare this to the MTO9 as well. Pero maglalaban silang dalawa when it comes to the looks. Pero in the looks department, I would go for this every day. Every day mga chabi. Talaga pagsabahan din sa taas. Nako. Look at that, chong. So let's start at the front end of this motorcycle mga pre. So mapapansin nyo, ito talaga yung pinaka-gusto ko sa kanya. Yung headlamp na yan. You know what it looks like? It looks like a praying mantis, mga brother. Tama ba? Parang mantis, di ba? Tibay, parang ulo ni Masingers. Tapos kagaya nga nun sa MT series, mga chop. Ayan, naka-halogen. Naka-projector beam siya. Pero, Dave, mas maganda to doon. Ako, looks department, panalo to. Kahit isapat mo to mismo kay 790 Duke, mas maganda pa rin to. Look at this BP inverted forks. This is by the way using a J1 radial mounted caliper, dual disc sa harapan. And mga chapi, look at this. This is a steering damper. Put this on your bike pare. This is sumisimigaw sa'yo talaga. This CF Moto is doing their premium, giving premium stuff on their motorcycle, throwing it away para sa inyo mga pre. And the attention to detail mga chong. Ito pwede ito maging straight na tapalodo lang, but putting this in here para siyang winglet. Damn. Diba? Shit, napakatibay nito. And the plastic quality mga pre, primo. Tapos yung decal niya na napakasimple lang. Look at these wings here. Grabe, gusto ko na itong iuwi. Look at the engine, of course. This is a 790 engine, kagaya nga nasabi ko, from KTM. So, hindi ka mahihirapan sa parts niyan kasi nga, KTM. Tapos, swing arm niya looks like from the KTM 790 rin. Same. And this is just using a dual piston J1 caliper at the back. Exhaust. Grabe. Wala akong masabi. Tapos dual pa yung butas na ito, chong. Oh. Sige, palag ka dyan. Diba? And ito yung pinakamalupit, mga pre. Napakalinis ng T-Whoop niyan, mga chong. Imagine, looking that rear end. Napaka-menacing. Tapos, kagaya nga nasabi ko, pagdating sa mudguard, ito yung mga trip ko. Gantong-ganto. And nakita nyo kung gaano kalapad yung gulong na yan, mga pre. This is by the way using this is a Maxxis tires mga pre. Yung kanyang upuan medyo matigas to. Pero kung ano man magiging pagkukulang niya sa upuan niya pre, kayang-kayang i-compensate ng ganda niyan mga chong. Parang Gundam eh. Ito, ganda ng material na ginamit niya rito, parang gamusa. Madikit mga pre, madikit, promise. So ito na. First time nating uupo sa 800cc na naked sport bike from CF Moto. Let's do the pogi check mga pare. Again, I am 5'7" kung bago ka sa channel ko. Kung luma ka naman, alam mo na yan. Kaya mag-subscribe ka sa channel ko para maging lumang subscriber ka na rin at di mo na kailangan marinig itong 5'7" na height kong yan. Ayaw nyo naman maniwala. And if I would compare this to the CF Moto NK400, parehas lang ang bigat nito doon. Actually, feeling ko mas magaan pa to ng very light. Konting-konti lang. I don't know about this bike talaga, pero I think, kasi nga meron na itong DNA ni KTM, yung power to weight ratio, I think, consider na rin nila with this make and model of the bike coming from CF Moto. Ito yung tsura ko mga pare, 5'7", I am tipito, pero manageable yung bigat.
Hindi ganon kagaan, pero hindi rin ganon kabigat. Kagaya nga nasabi ko kanina, sasabi ko sa mga vlog ko, weight has its merits din. So, if you are using this powerful bike at masadong magaan, hindi mo makokontrol yung motor. But this one, it's gonna be more stable on the road, especially on flat surfaces. Ito lang siguro, I think this is very unique, pero sana medyo lumit lang. Siyempre, that's just being nitpicky, wala naman perfectong motor. Pero, maganda rin naman sa mga pare, don't get me wrong. Sana medyo malaki lang to for my liking. Kaya kita nyo yun ang kamay ko for size comparison. Pero kung to lumiit-liit ng konti, ay, wapak. Pero maganda pa rin. Maganda pa rin mga brad. Don't get me wrong. So this is the buttons for the riding modes. Yan, things like that. Ang daming pindutan nito mga chappy. Hindi ko ni-research yan to be absolutely honest with you. Pero ayan, ang dami nyong pwedeng gawin dyan. Ito yung kanyang horn and signal, turn signals. Kanyang kill switch and yung kanyang push button for starting, and of course mawala ba naman ang hazard light. Staple na yung hazard light talaga. I like how it looks from this angle talaga kasi parang ang laki talaga ng motor. Tapos ito yung kanyang tank section, laki, ang laki at ang ganda. So if you're sitting at this position talaga mga pre, parang you're ready to race din talaga, no? Parang talagang ang laki din ng resemblance when it comes to the 790 Duke. Tapos tingnan nyo yung shifter nito mga chappy. Napakasimple lang, di ba? Nothing too fancy. Alam mo yung hindi siya na over-engineer kasi merong mga bikes na pakiramdam mo over-engineered siya. Napaka-unnecessarily ng mga lines. But this one, kung mapapansin nyo to, lahat ng lines na nakalagay sa kanya pasok na pasok sa motor. Hindi siya parang alam mo yun, meron kasi mga motor na parang dalawang magkaibang motor siya or tatlong magkakaibang motor sila at the same katawan. Pero this one, everything is proportional for what the bike is. Just ang ganda ng kanyang chain. Black, man, tanga na, tibay, chong. Oh. Grabe, parang kung may pera ako mga pre, uwi na to. Wala nang usap-usap to, bayaran ko na to ngayon na. Kaso wala akong pere. Isang ikot pa mga chappy. Grabe, ang ganda talaga. Tingnan natin itong brakes na to, man. Wala siyang tatak para dun sa kanyang brake master, pero nice. Is this adjustable? Up. Oh yeah, adjustable din to mga pre. At adjustable din to. Grabe, passing light to. Shit! Ito talaga wala akong mapula sa motor na to. Maliban nga lang dito, medyo malaki to para sa akin. Pero the rest, mga brother, pasok na lahat sa banga. Alright! So, usapang presyo na naman tayo mga chappy. Dito na dumarating yung pinaka-jomary, mga pre. This is, in my case, this is realization na mga pre. Para sa price nito, dito na ako pre. Ito na yun talaga. Kung meron akong gantong klase ng pera, ito na yun. So, pagdating sa looks department, ito na yun. 558,800 pesos. Maraming bikes na malapit sa price point nito at the same displacement, minsan medyo malaki-laki ng konti. Kung mapapansin nyo yung Honda CB 650, medyo malapit sa kanya yung price point. Pero pare, kasi kaya nga ikaw nag-big bike eh. Yung looks nito, mga chong, tangina, sulit na sulit to, pre. This is going to be one of the rarest bike on the road when it comes to the 700cc category or the 800cc category. And mga pre, kagaya nga sabi ko kanina, the engine that was placed or the power plant na 800 NK ay gamit galing kay KTM. So reliability is not an issue here. Definitely. I don't know. There are people who say na KTM ay sirain din, pero I doubt that. Diba? Damn. So, kagaya nga na sabi ko mga pare, opinion mo ay opinion ko. That's subjective. It depends on who you are and how much you can afford and how much you can shell out on a motorcycle like this. But in my case, if I had that figure in my wallet right now, uuwi ko na itong motor na to. Pero dahil wala, magtitis-tis mo tayo, titingin-tingin mo na tayo mga chappy. Ito na yung final bike ko coming from CF Moto. Sana nag-enjoy kayo sa buong series na to.
I enjoyed it a lot, especially the 800 NK. It's a pleasure seeing this motorcycle in the flesh and touching it like that. Diba? Para akong tanga dito mga pre. Tatawa na tayo ni sir. So, yun lang mga chapi, no? Hindi tayo magpapaligoy-ligoy pa. Thank you so much for watching all of these videos that I posted for this week. And tatandaan mo lagi mga chapi, I love you. God loves you. And I'll see you guys in the next content. At kung hindi ka pa naka-like and subscribe, please consider doing so mga pre. Para sa mga anak ko to. Marami akong anak, kailangan pagada. 4 ang anak ko, mga pre. 3 pa kaming dumedede. So, I'll see you guys in the next content.